When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Do you agree? My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the
Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on, palakpak na para kay Jesus ngayong umagang ito. Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nakakapakinig ngayong araw na ito. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin naman natin na nakaka-bless na good morning? Amen. Yung greetings pa lang na yan, parang nananghalian na siya o naghapunan na siya. Praise the Lord. Amen. Praise God. So tayo po ngayon ay nasa third installment na po ng ating pong series dito sa month of March entitled Brainstorm. Brainstorm, paano mapagtatagumpayan ang binabagyong isipan? Naniniwala po ako sa bawat isa na nandirito ngayon, whether this is your first time na nandirito ngayon or every Sunday ay nandirito ka, whether sa ating online or dito sa ating physical na gathering, naniniwala po ko na kung saan kakausapin tayo ng Panginoon. Patuloy po tayo makinig sa Panginoon, napaka-importante. Katulad ng pinag-usapan natin ng mga nakaraan, after ng severe mental struggle, after ng brainstorm na yan na naranasan mo, may mga bagay na kung saan uncontrollable natin at mangyayari naman talaga sa ating buhay. At hindi ibig sabihin na nakakaranas ka ng mga bagay na ito ay less spiritual ka na Christian. Why? Because Jesus Himself suffered it. Jesus Himself experienced it. Maging si Elijah, maging yung mga tinatingala natin na spiritual giants ay nakakaranas din ito. Therefore, hindi siya kahinaan. Ibig sabihin, hindi siya pagiging kakulangan mo bilang mananampalataya. Ang issue lang dito, hanggang kailan? Hanggang saan mo dadalhin ito? Hanggang kailan? Hanggang saan mo dadalhin ito? Hanggang kani-kanino natin dadalhin ito? Baka kasi yung storm na yon na meron tayo ay makadamage din sa ibang tao, sa sarili natin. Kaya nga napaka-importante po nito at naniniwala ko na kaya mo mapapakinggan ito para nang sa gayon, alam natin ang ating gagawin. Sinabi natin na napaka-powerful ng mga storms na dumadaan sa isang bansa, pero mas powerful yung storm na dumadaan sa isip ng isang tao. Kaya nga po dapat na mapagtagumpayan natin ito. Paano natin mapagtatagumpayan itong binabagyong isipan natin? So meron pa po tayo na natitira na 2 linggo dito sa month na ito at naniniwala po ako na kung saan patuloy tayong tuturuan ng Panginoon, tayo po ay tutulungan ng Panginoon na mapagtagumpayan ito. Ngayon naman pong araw na ito, pag-uusapan natin, paano natin haharapin ang isang nakakarinding sitwasyon? Have you experienced that? Yung naririndi ka na. Yung ikaw mismo parang gusto mo na maglaho. Recently, mga ilang mga linggo, ilang buwan, may mga nakausap po akong mga leaders, church leaders, and even pastors, na kung saan tinanong ko sa dulong-dulo, nahayaan ko muna silang magsalita dahil sa mga nangyayaring problema sa kanilang mga simbahan, sa kanilang mga buhay. So, anong gusto mong mangyari after that? Aba, nagulat ako sa ibang sagot. Gusto na daw maglaho. Rinding-rinding na daw sa isang sitwasyon. Maybe some of us ay na-experience po natin ito. Naririndi na tayo sa isang sitwasyon dahil matindi yung battle matindi yung storm na bumabayo sa ating isipan. Lalo na pag, alam mo yung may problema ka dito, tapos may problema ka ulit dito, may problema ka dito. Ang tawag na doon, para kang kakanin para kang sapin-sapin. O yung problemang yun, nagkasapin-sapin na. O kaya ang dami-dami, yung isa lang mahirap ng solusyonan, lalo na pag nagdalawa, pag nagtatlo, pag nag-apat, pag naglima. At lalo na kung ikaw ay isang leader sa isang tahanan, lalo na sa isang bansa o sa isang lugar, o sa isang grupo o sa isang kumpanya. Pag nagkapatong-patong yung problemang yan, ano ang gagawin natin? Dahil the more na nagpa-pile up ang problema, the more na bumibigat at sitwasyon. At kapag nagpa-pile up na yung problema, narindi ng isang tao, dyan na nagkakatalo kung ano ang iyong pundasyon. Yun ang mangyayari sa iyo. So napaka-importante ng foundation na yon. Kapag nagpapatong-patong ang problema, kumusta ang pundasyon mo? Pag mahina ang pundasyon, guguho yan. Pag malakas ang pundasyon, maniwala ka, pakikinabangan mo yan. Yung pagsubok na yan at magkakaroon ka ng testimony out of that test. Paano natin naharapin ang nakakarinding sitwasyon na ating kinakaharap? I want you to open your Bible with me in Exodus chapter 17 verses 1 through 7.
Exodus chapter 17 verses 1 through 7. Dito naman mapag-uusapan natin, ano ginawa ni Moises nung siya ay nakaranas at kinaharap niya itong mga patong-patong nakakarinding sitwasyon na ito sa kanyang buhay. Isa sa pinaka-nakakarindi na pangyayari sa kanya ito. Exodus chapter 17 verses 1 hanggang 7. The Israelites left the western Sinai desert. They traveled all together from place to place as the Lord commanded them. They camped at Rephidim. Naku, napaka-importante nito. They camped at Rephidim. Kasi mga kapatid, big word itong Rephidim na ito. Sayang yung, alam mo yun, yung katas na itong word na ito pag di natin napiga ito at nalaman ito. Bakit ganun na lang ang kanilang nararamdaman nung sila ay pumunta dito sa Rephidim na ito? They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. Kaya nga po, isang literary style ang tawag dito kasi narrative ito. May mga literary style ang mga authors para sa pag-transition, yung plot ng kwento, di ba? Sa transition ng bawat statement. Rephidim, tapos sinabi dito, but, ibig sabihin, may na-expect nila dun sa Rephidim, pero na-disappoint sila. Kaya nilagyan ito na pan-transition din na, but there was no water for the people to drink. Verse 2, so they turned against Moses and started arguing with him. They said, give us water to drink. Moses said to them, why have you turned against me? Why are you testing the Lord? Verse 3, but the people were very thirsty. So they continued complaining to Moses. They said, why did you bring us out of Egypt? Did you bring us out of Egypt so that we, our children, and our cattle will die without water? Verse 4, so Moses cried out to the Lord, what can I do with these people? Naku, napakabigat nun. What can I do with these people? Sakalin ko na ba sila isa-isa, Lord? Ano po bang gagawin ko? Libing ko ba sila dito sa disyerto, Lord? O ako na lang ang maglaho? Hindi alam eh. Hindi niya alam kung anong gagawin. What can I do with these people? Tignan po, they are ready to kill me. The Lord said to Moses, go before the Israelites, take some of the elders of the people with you, carry your walking stick with you. This is the stick that you used when you hit the Nile River. I will stand before you on a rock at Horeb. Hit that rock with the walking stick, and water will come out of it. Then the people can drink. Moses did these things, and the elders of Israel saw it. 7, Moses named that place Meribah and Massa, because this was the place that the Israelites turned against him and tested the Lord. The people wanted to know if the Lord was with them or not. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So ang tanong dito ngayon, yung kwini-question nila si Moises at si Lord, ilan yung gumagawa nito? Ilan yung mga tao na handa nang batuhin, patayin si Moises? Ilan ba ito? Alam niyo po, kung babasahin natin, yung text natin sa yung Exodus chapter 12 verse 37, sinasabi dito that about 600,000 men on foot left. So ibig sabihin, yung lumabas dun sa Egypt, 600,000 men. 600,000 yung lalaki lang. Okay, men. Ibig sabihin yung mga adult ito. So 600,000 na yun, mabigat na yun. Ibig sabihin yung tumawid dun sa dagat, tama, 600,000 men. So kung kukumputin natin lahat, isasama natin yung bata, isasama natin yung mga babae. Sabi ng mga Bible scholars na ito ay nagre-range ng 2 hanggang 3 million na tao. 2 to 3 million Israelites yung tumawid
doon. Ganito karami yung umaangal kay Moises. Sino ba ang hindi maririndi? Sabihin na lang natin 2.5 million. Na-complain ng complain, angal na angal sa kanya, na handa na siyang patayin. They are ready to stone me. Sabi ni Moises, what can I do? Pagdating sa verse 4. They are ready to stone me. Ang dami mo nang iniintindi. Ang dami nang, sino po sa inyo dito na anak ka na lagpas 2? O 2 na lang, yung nagsabay-sabay, nag-angal-angal, sakit na ng ulo mo. Sino sa inyo dito may isang kumpanya ka, tapos sumbungan yung mga tao. Tapos angal ng angal, 2, 3, 4, 5, naririndi ka na. Isipin mo si Moises, 2.5 million. More or less. Nasa 2.5 million. Yung angal ng angal sa kanya, naintindihan na po natin yung nangyayari kay Moises dito. Kaya sinabi niya, what can I do? Yung word na, yung statement niya dito na, what can I do with these people? Mabigat nun. Napakabigat dahil sa sobrang dami nang gumagawa sa kanya dito. Sabi ko nga, when trouble grows, character shows. Kapag tumitindi na ang trouble, lumalabas na yung karakter ng isang tao. Wala na siyang makain, wala siyang mainom, wala na siyang panggastos. Doon na lumalabas ang karakter ng isang tao. At make or break din yon. Kapag labas ng karakter na yan, dyan lilitaw kung magpapatuloy ka pa o hindi na. Kung mag-grow ka pa o hindi na. Kung sasagana ka pa o maghihirap ka na lalo, importante yung karakter nila. Dahil maraming mga tao nung nakaranas ng matinding pagsubok sa buhay, nung nakaranas ng nakakarinding sitwasyon, doon sila sumagana sa buhay. Why? Iba ang response nila because your response determines your result. Kaya nga po mga kapatid, sinabi ko nga, itong mga taong ito, nag-complain, makikita natin sa verses 2 hanggang 4. Complain ng complain, pangalawa, gusto nang saktan, gusto nang patayin si Moises. Nabanggit ko po sa inyo yung word na Rephidim. Bakit siya big deal? Yung Rephidim na ito, it means rest. So they camped at Rephidim. So ini-expect mo, sa isang bagay, sabi nga, kaya nga may kasabihan, the greatest disappointment is expectation eh. Kapag nag-expect ka ng matindi, syempre, Rephidim, wow, grabe! Parang pag pumunta ka ng Disneyland, wow, ang saya-saya. Tapos pupunta mo doon, ang lungkot, wala na, uwian na. Parang dito yon. Nag-expect ka ng Rephidim, ang ibig sabihin yan, rest ng Rephidim. So kaya, nagmamadali, excited, tiisin na natin itong pagsubok na ito, tiisin na natin itong init na ito, kasi pupunta naman tayo sa Rephidim. Makakaranas tayo ng rest doon. Pagdating doon, walang tubig. Wala na silang mainom. Uhaw na sila. Kaya ito na lang ang nangyari. Na-disappoint sila, nagalit sila na nagalit. Kasi ang Rephidim was known as a fertile, green, shady place to rest. Ito din ay lugar na kung saan dito nagre-rehydrate yung mga tao. At kapag nakapunta sila doon, tapos na ang lahat. Tapos na yung paghihirap nila. But, iba yung expectation pagdating sa reality. Parang umorder ka sa online. Mag-online shopping ka, di ba? Pag order mo, ganun, wow, grabe, ang bilis-bilis mo mag-add to cart, ang bilis-bilis mo mag-place order. Pagdating doon, iba. Ano to? Ano to nangyari? Ganito yung nangyari sa kanila. Kaya nung na-disappoint sila, nagalit sila, at halos kitilin na nila yung buhay nitong si Moises. Ito ngayon ang tanong. Paano hinarap ni Moises ang ganito nakakarinding sitwasyon? At paano mo rin haharapin kapag nagkapatong-patong na yung problema na nararanasan mo? Ulitin ko, napaka-importante kapag nagpapatong-patong yung problema natin, importante yung pundasyon. Kasi kahit na mabigat yung sitwasyon, pag malakas ang pundasyon, tiyak yan, kakayanin mo yan. Makakarga mo siya. Kaya lang, ano yung ginawa ni Moises dito? Ito yung napaka-crucial. So join me in our message today entitled, What Can I Do? Sabihin nga po natin, what can I do? Same question na pwede mong itanong kay Lord sa pinagdadaanan mo ngayon. Same question na pwede mo ring itanong kapag ikaw ay makakaranas nito
in the near future. Dahil lahat naman tayo makakaranas sa mga patong-patong na mabibigat na problema sa ating buhay, nakakarinding sitwasyon. What can I do? So what to do when things are getting worse? Ano ang gagawin natin? Ang dami mo nang naririnig, naririndi ka na sa mga boses ng tao, sa mga problema. May mga tao pa naman kapag naririndi na, ang gagawin, fight, flight, freeze. Laging ganyan. Yung tatlong yan, ang madalas na reaction ng mga tao. Fight, paggera ka na lang, kahit na hindi na siya good fight. Flight, tumakbo ka na lang, alisan mo na yung sitwasyon, or freeze, wala kang gagawin. Tumulala na lang. Fight, flight, or freeze. But ano ang gagawin natin? What to do when things are getting worse? Sino na po ang ready at excited na matuto at mabago ngayong araw na ito? Magsabi nga po ng malakas na amen. Number one, in verse 4, Moses prayed earnestly to the Lord and said, "What can I do with these people?" Kumbaga, kung ipaparaphrase natin, what can I do with these 2.5 complaining, hard-headed people that are ready to kill me, to stone me? They are almost ready to stone me. Sinabi ni Moses, what can I do? Ano ba gagawin mo? Magandang pundasyon nito. Number 1 is look up. Sabihin nga po natin, look up. Learn to pray earnestly. Learn to pray earnestly. Look up means to search for or call on. Importante ang tinatawagan natin, importante ang hinahanap natin sa panahon na dumadaan tayo sa napakabigat na sitwasyon, kapag nagiging worse na ang sitwasyon o nakakarindi na ang sitwasyon. Remember that when life is great, pray. When life is rough, pray. When life is great, pray. When life is rough, pray. So ibig sabihin, kahit na anong sitwasyon, dapat nagpe-pray tayo. Kasi ang prayer ay parang oxygen yan. Kung kailangan ng oxygen ng isang tao, kailangan din ng prayer ng isang mananampalataya. Hindi mo lang kailangan ng oxygen kapag malamig o mainit. Ibig sabihin, kailangan natin lagi yan. So sa mga mahinang uminom ng tubig dito, magsiinom na po kayo ng tubig, please. Ang babababa ng presyo yan. Kasi ang babababa ng gagastusin natin dyan. Kasi may oxygen siya. Minsan kaya tayo nahihilo kasi hindi tayo mainom masyado ng tubig, kulang yung tubig natin. Baka gustong gumastos ng malaki sa ospital. Ang mura-mura ng tubig. Kaya kailangan natin ito. Ganun din naman sa prayer. Hindi ka naman gagastos na malaki sa prayer. Bakit ka tinatamad? Kaya lang ang tanong, paano ba ako mananalangin? Earnestly. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, what to do when things are getting worse. So sinabi natin, you have to look up, pray, learn to pray earnestly. So ano ba ang ibig sabihin kapag earnest? First, it means pray seriously. So Moses prayed earnestly to the Lord. Yung word na earnest dito is the Hebrew word, sa'ak. Itong sa'ak na ito, it means to cry out in distress. Or in need. Or need. So ibig sabihin, serious problem demands serious prayer. So kapag matindi na itong sitwasyon na ito, look up, learn to pray earnestly. Mas tindihan mo yung panalangin mo. Kaya nga ang tanong, ano ang ginagawa mo kapag na-stress ka? Itong tsaak na ito, ang ibig sabihin to cry out in distress. So be serious kapag ikaw nananalangin. Napaka-importante, ulitin ko po, ang seryosong problema ay nagdidemand ng seryosong panalangin. Nabanggit na natin yan noong nakaraan, di ba? Paano masasabi kapag serious? Kapag lagi mong ginagawa ito, ginagawa mong habit, inuulit-ulit mo ang isang bagay. Katulad ng ginawa ni Jesus Christ. Na lagi siyang nananalangin doon sa lugar na yon. Pangalawa, it means pray sincerely. To cry out in distress or in need. Kaya nga sinabi din dito, kaya pagtapos nun, Moses prayed earnestly to the Lord, what can I do with these people? Ibig sabihin sincerely dito, inamin ni Moses na hindi niya alam ang gagawin niya. Bakit pa ako magmamalaki, hindi ko nga alam ang gagawin mo? Kaya nga ang prayer, listen to this very carefully, ito ay tanda ng pagpapakumbaba. Ito ay tanda ng pagpapakumbaba na ibig sabihin, hindi mo alam ang gagawin mo. Or, kahit alam mo ang gagawin mo, mas alam ni Lord
ang gagawin niya. So every time na ikaw ay nananalangin, ina-acknowledge mo yon. Yung sovereignty ng ating Panginoon, yung kanyang lordship. Ina-acknowledge mo na kahit na magaling ka, mas magaling si Lord kaysa sa'yo. So every time ng isang tao nakakalimot manalangin o ayaw niya mag-pray, tila baga sinasabi niya na mas magaling siya kaysa kay Lord. Kasi nakakalimutan niya si Lord eh. Kaya nga napaka-importante, learn to pray earnestly. How? Pray seriously and pray sincerely. Aminin natin, umamin na tayo na kailangan natin ng tulong kay Lord. O kaya alam man natin, may mas maganda pang strategiya, may matindi pang kapamaraanan ng ating Panginoon. Sinabi po ni Charles Spurgeon, true prayer is neither a mere mental exercise or a vocal performance. Kaya nga yung iba, di ba? Ayoko po mag-pray kasi hindi ako orator kapag mag-pray. Hindi naman kada ng prayer. Hindi naman pagandahan ng voice. Kung maganda voice mo, okay lang. Hindi papuliduhan ng mga words. Hindi ka doon ng prayer. True prayer is neither a mere mental exercise nor a vocal performance. It is far deeper than that. Ano daw ito? It is spiritual transaction. Prayer is a spiritual transaction with the Creator of heaven and earth. Simple, it is a spiritual transaction. Anong gusto mong sabihin sa Panginoon? Anong gusto mong iparating kay Lord kahit na alam niya na? Kasi may relasyon kayo ni Lord eh. Minsan kahit alam mo na yung pangangailangan na mahal mo sa buhay, importante pa rin, nag-uusap kayo eh. Kasi hindi ka naman na-save because of religion. Na-save ka because of your relationship with the Lord. So yung relationship na yan, dapat yan, kinukultivate yan. At malaki ang kinalaman ng relationship sa pwedeng mangyari sa'yo. Is either mabibless ka o hindi. Di ba malaki ang kinalaman kapag close ka sa isang tao? Malaki din ang kinalaman sa naibibigay mo kapag maayos ang relationship. Ganun din naman kay Lord. Dapat kinukultivate. Prayer is spiritual transaction. So, what can we do when things are getting worse? We have to look up. Ano ba yung mga tinitignan natin? Kapag ikaw ba may problema, ang tinitignan mo, ano kayong swerteng numero ngayon dito? 4, 5, 8. 6, 6, 28. Ano, sino tinitignan natin? You have to look up. Pray earnestly. Ibig sabihin, be serious and be sincere. Aminin na natin. Sa Panginoon, i-unload na natin yung mga bagay-bagay. Magpakumbaba na tayo sa Panginoon. But don't forget this. Kapag ikaw ay nananalangin, importante ito. Yung susunod, verse 5. The Lord answered Moses. Napansin natin yon. Moses cried out to the Lord. Moses prayed earnestly. Nakalagay doon. Pagdating ng verse 5, the Lord answered Moses. Ano ibig sabihin nito? Si Lord sumasagot ng panalangin. Si Lord ay sumasagot ng panalangin. Kapag malinaw sa'yo, si Lord ay sumasagot ng panalangin, masarap manalangin. Amen po ba? Kapag malinaw sa atin na si Lord sasagot ng panalangin, hindi ka lalo tatamarin sa pagnanalangin. Lalo ka magiging sincere at lalo ka magiging serious pagdating sa pananalangin mo. Moses prayed earnestly to the Lord. What can I do with these people? They are almost ready to stone me. The Lord answered Moses. Naniniwala ako sa mga mananalangin ngayon at mananalangin mamaya. Kapag in-apply natin ito, lagi mong tandaan, si Lord sumasagot ng panalangin. The Lord answered Moses. Just be serious. Be sincere. Look up. Ang tinitignan natin walang iba kundi ang Panginoon. Dapat kapag mabigat yung sitwasyon natin, patong-patong yung problema, ang prayer earnest. Hindi lang siya yung kinasanayan natin. Hindi siya yung regular na panalangin. Bakit irregular yung problema natin eh? Dapat mas matindi. Kaya dito, hindi lang simpleng pray. Moses prayed earnestly to the Lord. Moses cried out to the Lord. Hindi siya simpleng prayer. Bakit? Hindi rin naman simple yung pinagdadaanan nila. So the Lord answered Moses. Ang goal natin sa panalangin, listen to this, ay ang sagot ni Lord. At hindi ang gusto natin. Ulitin ko ha.
Ang goal natin sa panalangin, yung sagot ni Lord at hindi yung gusto natin. Meron tayong gusto na yun ang tugon ni Lord. Pero meron tayong may tugon si Lord na hindi yun ang gusto natin. Kaya nga pwedeng sabihin ng Panginoon, pwedeng mag-yes, pwedeng mag-no, pwedeng mag-wait. But ang importante, yung sagot ni Lord. Kasi doon ako magtatagumpay. Yun ang tama. Yun ang maganda. Nakuha po natin yon. So anuman ang sagot ng Panginoon, anuman ang instruction ng Panginoon, ang importante si Lord sasagot. So pwedeng sagutin ni Lord yung gusto natin, pwede rin hindi. Ang importante, yung sagot ni Lord. Ano ang gusto ng Panginoon? Yan ang prayer. Ang prayer ay hindi pamimilit sa kagustuhan natin, kundi ito, mga kapatid, ay pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. But still, ano't ano man yon, panalo ka kapag tumugon sa iyo ang Panginoon. Bakit? Maiiwasan mo na yung destructive na pwedeng mangyari o consequences at alam mo na magiging direction mo sa buhay. Look up. What to do? When things are getting worse, look up, pray earnestly. Pangalawa, verse 8. The Lord answered Moses. Ito, ang ganda na ito. Tignan nyo. Walk on ahead of the people. Take with you some of the elders of Israel and take in your hand the staff in which you struck the Nile and go. Number 2 is level up. Sabi nga po natin, level up. It means learn to live above average. Level up. Learn to live above average. Napansin yun, sumagot si Lord sa verse 5, di ba? The Lord answered Moses. Hindi naman magic agad yun. Sinabi ni Lord kay Moses, walk on ahead of the people. Bakit? Ang ingay-ingay nila. Kung ano-ano yung mga words na naririnig niya. Walk on ahead of the people. Take with you. Hindi naman iniwan lahat ng tao eh. Take with you some of the elders of Israel. Nako, napaka-importante nito. Take in your hand the staff with which you struck the Nile. Remember that every adversity is an opportunity to level up. Ulitin ko, every adversity is an opportunity to level up. Yung mga pagsubok na nararanasan mo, opportunity yan para mag-grow ka lalo. As a parent, as an employer, as an employee, as a leader, yung mga patong-patong na problemang yan, oportunidad yan, kapatid, para mag-grow. Oportunidad yan para sumagana. Oportunidad yan para tumatag. But you have to level up. Kapag nagkapatong-patong na yung problema, alam mo gagawin mo? First, paano magle-level up? Check your position. Kaya sinabi dito, check your position. Tignan niyo po. Walk on ahead of the people. Why? Don't stay too long with the crowd. Naririndi ka nga dito kung ano-ano ng mga words na napapakinggan mo eh. Ang gagawin mo, check your position. Walk on ahead of the people. Yan yung sinasabi natin, live above average. Ganyan na nga sila magsalita. O, tingnan nyo po, makinig kayo maigi dito. Ganun na sila magsalita. Pag narindi ka, makikita mo, magkakatono na kayo. Nangyari na po ba yan? Dahil ganun yung response nila, hindi tayo nagpalit ng sitwasyon, nag-ahead sa kanila. Mamaya, kung ano yung pananalita nila, same na ng tono. Umiba ka ng tono. Check your position. Walk on ahead of the people. Why? Baka mahawa ka. Baka magising ka na lang na magkatulad na kayo ng isip, pananalita at pamumuhay. Pag si Moises gumaya pa dito, sama-sama na sila, pupulutin sa kangkungan. Buti na lang kangkungan ngayon, napapakinabangan na dati. Pambihira, pag sinabing kangkungan, kawawa ka naman. Check your position. Walk on ahead of the people. Don't stay too long with the crowd. Kaya madalas, natutulad tayo sa mga tao na kung saan, angal ng angal sa atin, mga tao na walang tiwala sa atin, mga tao na kung saan, hindi tama. Eh kasi nga, nag-stay tayo ng matagal dun eh. You have to check your position. Kumusta yung position ko? Magkakatulad ba kami? O I'm walking ahead of them? O kaya yung karakter ko ba ahead sa kanila? Walk on ahead of the people. Kasi kung yun ang lang di mapapakinggan mo, mamaya una, okay pa, ayaw mo yan. Mamaya, baka sakaling magaya na tayo. The way they talk, the way they think, the way they walk,
Pakapatulad na natin. So learn to live above average. Check your position. Stop thinking like a crowd. Stop complaining like the crowd. Kapag alam natin na ganun na sila mag-isip, kapag alam natin, napapansin na natin, ganun na sila magsalita, huwag ka nang gumaya. Sabi mo, huwag ka nang gumaya. Sa katabi mo, huwag ka nang gumaya. Check your position. Ibig sabihin nito, walk on ahead of the people. Kumusta ba? That's why Jesus often withdrew to the crowd to recharge. Napansin niyo si Jesus, although nakikisalamuha siya doon, pero may time na nagwi-withdraw siya sa crowd. Hindi rin maganda na laging kasama ang crowd. Parang si Moises. Kaya si Moises, laki naman siya sa palasyo Ang ganda-ganda ng training niya. Bakit nung pinagsasalita siya, ayaw niya magsalita? Sabi niya, sabi niya ganun, nagtatatar ako Nabubulol-bulol ako, bakit? Iba na yung kasama mo ngayon. Ikaw ba naman, puro kambing na kasama mo. Dati kasama mo mga guro, mga scholar. Tapos kasama mo na ng ilang buwan, lang taong kambing na. O di, tudog kambing ka na ngayon. Yun ang mangyayari sa atin kasi yun ang kasama Learn to live above average. Check your position. Second, check your companion. Nako, ito tignan nyo. If you want to level up, sinabi natin, di ba? Every crisis, every adversity is an opportunity to level up. It's an opportunity to live above average. But check your position. Nasaan ka ngayon? Are you walking ahead of these people? Kung nakikita mo yung mga tao tambay na tambay, huwag ka nang gumaya doon. Ahead. Gagawa ka ng paraan para umayos yung buhay. Para mag-grow yung ating isipan. Gagawa ka ng paraan, yung ginagawa nila, huwag mo nang gawin. Yung hindi nila ginagawa ng crowd, yung hindi nila ginagawa, yun naman ang gawin mo. Yun ang above average. Kaya nga sila ganun kasi may hindi sila ginagawa, di yun ang gawin mo, hindi nila ginagawa. At yung ginagawa nila, huwag mo naman gagawin yun. Learn to live above average. Second, check your companion. Tignan nyo. Take with you some of the elders of Israel. O napansin mo? Walk on ahead of the people, pero hindi lahat iniwan niya. May kasama siya. If you want to level up, and if you want to live above average, check your companion. Don't stay in the average level. Make time to have fellowship with mature people. Make time to have fellowship with generals. Make time to have fellowship with the learners. Make time to have fellowship with great people. Hindi sa mga complainers, sa mga learners ka. Pag complain yung mga kasama mo, magiging ganun ka na rin. Pag yung mga kasama natin, tamad pagdating kay Lord, magiging ganun din tayo. Check your companion. Napaka-importante, tinitignan natin sino yung kasama mo sa panahon na kung saan napakabigat ng sitwasyon, importante may kasama, pero hindi lahat dapat kasama mo. Titignan mo ngayon, make or break yung mga kasama natin, yung pinakikinggan natin sa panahon na kung saan patong-patong yung problema. Make time to have fellowship with the generals. Ika nga nila, when privates meet together, nothing happens. But when general meet together, something great will happen. Iba kasi yung level. Iba sila mag-isip. Iba yung level nila, although hindi natin sinabing walang silbi yun, na meron. Kaya lang, malaki yung part ng decision making, malaki yung part ng susunod na hakbang, malaki yung part na gagawin nila sa susunod na mangyayari. Hindi natin sinabi na huwag kang pupunta sa mga tao na mahihina ang pananampalataya o walang faith kay Lord. Ang sinasabi natin dito sa panahon ng matinding krisis, dapat doon ka rin sa hindi sakit, dapat doon ka pumunta sa hindi sakit ng ulo. Ang sakit na nga ng ulo mo, sakit pa ng ulo ng kasama mo o di doble sakit-sakit na ng ulo. Kaya sinabi ni Lord, walk on ahead of the people. Makakasama niya rin naman to. Tutulungan niya nga yung mga tao Kaya lang, paano mo tutulungan ng mga tao kung ikaw lunod mismo? Kaya nung nakaraan na bootcamp, may sinabi ako. May panahon na kinakailan, ako naman muna. Baka paaral ka ng paaral, ikaw na pag-iiwanan. Baka may nalulunod, sinasagip mo, hindi ka naman marunong lumangoy. Pwede bang mag-aral kang lumangoy?
muna para na sa gayon masagip mo yung mga nalulunod sa pamilya mo at ibang tao. Walk on ahead of the people. Pwede ba mag-training ka muna at mag-ubusin lahat ng resources mo para sa kanila? Para nang sa gayon kapag ikaw ay umangat-angat, mas malaki may tutulong mo sa tao. Be wise. Level up. Learn to live above average. Check your companion. Bakit na kailangan mag-invest tayo sa mga tao na kung saan matututo tayo? Mag-invest tayo sa mga tao na kung saan matuturuan tayo at matutulungan tayo na mag-level up. Mga tao na kung saan hindi lang tayo aayunan, they can encourage us, but they can also correct us kapag tayo nagkakamali. Kaya nga tayo nagkakaganito-ganito, baka ayaw natin magpakorek dati, o kaya wala tayong ganitong klaseng attitude. Baka kailangan natin may katapat na tao na kung saan kahit na nagsisermonan tayo, kaya mong tanggapin. Kasi you are considering him or her na kung saan mentor, o kaya mapagkakatiwalaan. But check your companion. Walk on ahead of the people. Dagdag pa ng ating Panginoon dito. Tignan nyo, ang bigat nito. Tignan nyo po. Verse 5. Take with you. Diba? Some of the elders of Israel. Tapos binanggit niya dito, and take in your hand the staff with which you struck the Nile. Paano nagle-level up? Check your position. Walk on ahead of the people. Check your companion. Take with you some of the elders. Pangatlo, check your possession. Take with your hands, in your hands, the staff in which you struck the Nile. Take in your hand, sinabi ni Lord, and take in your hand the staff with which you struck the Nile. So sa panahon ng krisis, sa panahon na patong-patong nagiging worse yung sitwasyon natin, listen, huwag kung ano-ano ang hinahawakan mo. Dapat kung ano-ano ang dapat piliin mo ang hinahawakan mo. Dapat tama ang daladala mo. Bakit? Big deal yung hawak-hawak mo. Naku, makinig maigi dito. Big deal yung hawak-hawak mo kapag dumadaan ka sa mabigat na sitwasyon. Dahil yung hawak mo na yan, makaka-apekto sa'yo ng malaki yan. Ano yung hinawakan niya? Sabi ni Lord, take in your hand the staff with which you struck the Nile. Importante, tama ang hawak mo. Nung ako dati, kapag ako po ay may problema, matik na yan. Baka yung isang kaha ko dati, makakatatlo ko ngayon. Sorry, dalawa pala ako dati. Makakatatlo ko niyan kapag may laki problema. Baka makakailan gin ako niyan. Wala nang tubig-tubig yan. Kasi hindi ng problema eh. Ang tanong ngayon, may naayos bang problema? Hindi. Nasira pa nga yung intestine mo eh. nasira pa nga yung bituka mo sa kakaluluwa mo. Ano yung hawak mo sa panahon na dumadaan ka sa mabigat na sitwasyon? Sana yung ibinili mo ng droga, sana yung ibinili mo ng mga pampasira ng katawan at pampasira ng isip, sana ibinili mo na lang ng libro. Matututo pa tayo o sana pinamasahe na lang natin papunta sa life group o sa mga bagay na matututo tayo. Kapatid, ano yung hawak mo sa sitwasyon na kung saan patong-patong, napakabigat, nakakarinding sitwasyon? Napansin mo, yung hawak-hawak mo sa mabigat na sitwasyon, yun ang magde-define sa'yo. Ulitin ko. Yung hawak-hawak mo sa mabigat na sitwasyon, yun ang magde-define sa'yo. Napansin mo, yung asawa ni Potiphar, nung panahon ni Joseph, si Joseph the Dreamer. Di ba? Pinagkatiwalaan siya, binibless ni Lord yung house ni Potiphar hindi dahil sa magaling siya, kundi dahil nandoon si Joseph. Ngayon, nung ini-entice niya, alam mo yon, inaakit niya si Joseph, the Dreamer, at that time, di ba, ang nagtumakbo. Ang ginawa ni Joseph, hindi lang siya nang in Jesus' name. Ang tunay na in Jesus' name, gusto mong i-resist yan, lalayuan mo. Yung iba, in Jesus' name, palapit ka naman ng palapit. Doon, kapag mabigat yan, tatakbuhan mo. Joseph, flee. Sabing ganun, kaya lang nahatak ni Mrs. Potiphar yung balabal ni Joseph. Nakuha po natin yun, kaya ang ganda ng kwentong yun. Ano ngayon, kung ano yung hawak mo, yun ang magde-define sa'yo. O sino siya ngayon? Mapangakit, mapanira na tao,
Kung ano yung hawak mo sa mabigat na sitwasyon, yun na magde-define sa'yo. Kaya itong problema na pinagdadaanan natin, ano yung hawak-hawak mo? Sa panahon na mabigat yung problema, di ba, mabigat yung problema mo, huwag mo lang papansinin mo, of course, yung position mo. Walk on ahead of the people. Pangalawa, sino-sino yung mga kasama mo? Pangatlo, ano yung hawak mo? Halimbawa, hawak-hawak mo to. Ano binabasa mo dito? Ano yung pinakikinggan mo dito? Check your possession. Check your possession. Pangatlo. Pang-apat, sabi dito, walk on ahead of the people, take with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile. At sinabi dito, and go. If you want to level up, sa panahon na kung saan patong-patong yung problema natin, pang-apat, check your action and go. Halimbawa, lumapit ka na sa mga tamang tao. Yung hinawakan mo, makakatulong sa'yo. Ito na, may tool ka na. May training ka na nakuha. May counsel ka na nakuha. Dito na ngayon magkakatalo yan. Kaya sinabi ni Lord, hindi, makinig ka na lang, makinig, okay na yan. Biglang lilitaw yung blessing dyan. Hindi, and go! Check your action. Napaka-importante. Ano ang gagawin natin sa mga natututuhan natin? Ano ang gagawin natin after mong mag-iba ng posisyon? Ano ang gagawin natin kapag after natin makasama itong mga taong ito? Ano ang gagawin natin after that training? Kaya sinabi ni Lord, and go. Kapag may mabigat na sitwasyon, huwag kang paurong. Okay, sinabi, go. Dapat pausad tayo. Huwag kang paurong, dapat pasulong. And go. Again, sa panahon ng matinding adversity, sa panahon ng patong-patong at nakakarinding sitwasyon, make it sure na nasa tamang lugar ka, tama ang mga taong kasama mo, tama ang daladala mo o hawak mo, at tama ang lakad mo. Naalala ko nga tuloy, sinabi ni Eleanor Roosevelt, great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. Great minds, ideas. Kung gagawin natin dito, paano tayo mag-grow dito, paano natin mapagtatagumpayan ito, paano tayo makaka-ahead, makaka-walk out, paano tayo magle-level up dito. Great mind discuss ideas. Average mind discuss events. Small minds discuss people. Ibig sabihin dito discuss people, chismis, gossip. Yun ang gusto nila. Small mind nga eh. Kaya nga someone said, sit me at the table where they are talking about self-growth, dreams, goals, no other people. Papuntahin mo lang ako sa mga taong ganito yung pinag-uusapan. Yung puro chismis lang, tanggalin mo ako dyan. Dahil bukas makalawa, pagtapos ng chismis na yan, same pa rin yung problema ko. Same pa rin yung pinagdadaanan ko. Hindi naman nakatulong sa akin to. Lalo lang akong nasira. Importante kapag dumadaan ka sa mabigat na sitwasyon, level up. Learn to live above average. Every adversity is an opportunity to grow. Every adversity is an opportunity to level up. Mag-level up tayo. Sabi nga po natin ulit, level up. Mag-iba ka. Kung ganun sila yung tono nila sa pamilya mo o kaya sa paligid mo, mag-iba ka ng tono. Level up ka. Kinakailan nakikita, nag-iiba ka. Ito rin yung magandang opportunity dahil ganyan sila. Di mag-iba ka. Nakikita mo yung mga competitors mo sa company. Pare-parehas sila. Di mag-iba ka. Pare-parehas ang response nila sa pandemic. Pare-parehas ang response nila. For example, pare-parehas ang response nila. Noong nagka-pandemic po, isa ito sa ginawa ko. Tinignan ko, paano yung response ng mga spiritual leaders nung panahon ng pandemic? Umangal, yung iba magtago, yung iba umangal ng umangal. Sabi ko, paano ako mag-iiba? Ano ang tamang response dito? So that this pandemic can make me and not break me. So that this pandemic can make the church and not break the church. Lalo pang mag-grow. Alam niyo po, nung pandemic, bago mag-pandemic, ang church natin at that time, ang campuses ng Amazing Hope doon, nasa 3. Hindi pa nga seryoso yun, 3 pa lang ang Amazing Hope noon. Pagtungtong ng pandemic, mga kapatid, sa span ng
2 to 3 years. Ngayon po mga kapatid, habang nakatayo ko dito, mga nasa 40 na po ang campuses ng Amazing Hope. May mga nasimulan po tayo noong nakaraan na mga campuses natin, mga bagong Amazing Hope. At meron pa sa susunod, magdadalawa na yung Bicol natin, meron dito tayo sa QC, meron tayong tinatayo ngayon sa iba't ibang parte ng Pilipinas at sa ibang bansa. Bakit? Tamang response. Ito yung opportunity para mag-grow. Kaysa pabagsak ako, umayaw ako. Dahil nung pandemic, maraming simbahan na wala ng pastor. Yung iba naman may pastor, wala namang tao. It's an opportunity to grow. Hindi madali, pero kailangan mong gawin yun. Mag-level up ka. Last but not the least, verses 6 and 7, I will stand there before you by the rock at Horeb. Ito sinabi ni Lord. Ito gawin mo ha. Ito gawin mo. Ito gagawin ko. Ganda nun. Sabi ni Lord, verse 6. I will stand there before you by the rock of Horeb, at Horeb. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink. So Moses did this in the sight of the elders of Israel. And he called the place Massa and Meribah because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, is the Lord among us or not? What to do when things are getting worse? Number 3, lean on. It means learn to trust God actively. Uy, malaking big word po mga kapatid yung actively. Kasi yung iba, I will trust the Lord. Paano ka ba mag-trust kay Lord? Hihintayin? Paano ba mag-wait sa Panginoon? I will just wait on the Lord. I will be patient. Ang patient mga kapatid, hindi passive. Ang pagiging patient, ang pagiging mapagtiwala sa Panginoon, hindi passive yan. Tignan niyo po, I will, may gagawin si Lord. Pero nakalagay dito, Moses did. Kaya ang pagtitiwala sa Panginoon, lean on means to depend on. Lean on means to rely on. Sasandal ka kay Lord. Magtitiwala ka kay Lord. You will count on God. Ibig sabihin, aasa ka talaga sa Panginoon. Kaya lang, ang pag-asa sa Panginoon, dapat may ginagawa ka. May gagawin si Lord, pero dapat may response tayo sa ginagawa ng Panginoon. I will stand there before you by the rock at Horeb. Nandiyan ako, sinabi ng Panginoon. Kaya lang, anong gagawin ni Moses? Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink. So Moses did this. Napansin po natin, learn to trust God, what? Actively. Habang nagtitiwala tayo sa Panginoon, lumalakad tayo sa kalooban niya, may ginagawa tayo, nagpipray tayo, Lord, bigyan mo po ako ng business, mag-training ka na. Kumausap ka ng mga tamang tao. May gagawin ka. Lord, bigyan mo po ako ng mapapangasawa. Hindi pwede puro isip. Kikilos ka rin, whether ikaw ay babae o lalaki. Nagpipray ka, pinapadalan ka ni Lord. Hindi, ako yan, pangit niyan, lahat na lang pangit. Magdalang. Pangit agad. Hindi ba pwede mag-background check ka muna? O kaya bigyan mo naman ng pagkakataon yung tao o si Lord na ipakilala siya sa'yo. Kaya lang, passive. O, bye-bye ka na. Learn to trust God actively. Dahil hindi lahat ng gusto mo, hindi lahat ng prayer mo, yes ang sagot. Dahil may prayer ka na yung no ni Lord, blessing yun. Kasi redirection. Yung iba naman, wait. Yung iba naman, yes, go ka na. Ngayon ang tanong, paano ba magtitiwala kay Lord? Actively, first lean on God's precept. Ibig sabihin yung command ng Panginoon, doon ka sumandal. Huwag yung gusto natin, kundi yung command ng Panginoon. I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock. Kung ano yung utos ng Panginoon. Kaya nga sinabi, Moses obeyed God by striking the rock. Sinunod ng Panginoon. But makikita po natin mga kapatid, kasi may mababasa pa kayong strike ni Moses yung rock eh. Sa Numbers chapter 20. Disobedience naman yung ginawa niyang pag-strike sa rock. Kaya nga, lean on God's precept. Kung ano lang yung utos ni Lord, yun. Eh dito naman, hindi pinapapalo sa kanya, pinalo niya naman sa sobrang galit. Ano nangyari? Yun naman na naging dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa promised land. Kaya importante yung precept, importante yung command, importante yung instruction kung papasa ka sa board exam mo o sa bar exam mo. Importante ang instruction. Minsan, simple lang siya, pero pag naintindihan mo ang instruction, ika nga nila,
you've already won half of the battle. Kasi alam natin yung instruction. Napaka-importante ng instruction. Hindi porket inampas mo yan nung una, puro ganun na lagi. Hindi pare-parehas. Pero mga kapatid, maglilin ka kung ano yung sinasabi ni Lord for this specific situation. Second, lean on God's promises and the water will come out of it. Ano ba yan? Papaluin ko yung bato tapos may lalabas na tubig. Hindi, pangako nga ni Lord, the water will come out of it eh. So sa panahon ng krisis, sa panahon ng matinding adversity na nararanasan natin, ang pinakamasarap at pinakamatatag na sandalan natin, walang iba kundi yung pangako ni Lord. Walang iba kundi si Lord. Huwag sasandal sa bisyo. Huwag sasandal sa tao. Why? Ang tao, subukan mo sumandal sa katabi mo. Okay yan sa una, pero pag tumagal yan ng 3 araw, nakasandal ka dyan, mapapagod din yan. Napansin mo kapatid? Kaya ang tao limitado. Kaya minsan, madidisappoint tayo sa mga taong sinasandalan natin. Bakit? Tulad mo rin, napapagod din siya. Tulad mo rin, nangangailangan din siya. Kaya nga ang pagsandal kay Lord. Kaya kapag kay Lord ka sumandal, ay matibay na bato. Matibay na sandalan ang ating Panginoon. Kaya sinabi natin na learn to trust God actively. Ang pag-asa sa Panginoon ay may kaakibat na pagkilos. Malalaman mo na tunay na nagtitiwala kay Lord ang taong ito kasi may ginagawa siya. Malalaman mo ang taong umaasa sa Diyos, paano? Sumusunod siya sa Diyos. When God says go, don't say no. Moses did this in the sight of the elders of Israel in verse 6. So umasa kay Lord na padadaluyin niya ang pagpapala sa iyong buhay. Umasa tayo na kapag ginawa ko ito, si Lord na bahala. Na kay Lord ang answered prayer. Nasa iyo naman ang obedience. Verse 6, I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock and water will come out of it for the people to drink. Kahit mukhang imposible, kayang gawing posible ng Diyos. Basta sumunod ka lang. Sabihin nga po natin, obey. Yun ang ibig sabihin. Yun ang palatandaan ng taong nagtitiwala kay Lord. Ano nangyari? Verse 7, and he called the place Massa and Meribah because the Israelites quarreled and because they tested the Lord saying, is the Lord among us or not? Massa means to test. Meribah means quarreling. Kaya kung ano yung nangyari sa lugar na yon, yun ang ipinangalan dun sa lugar na yon. Dahil yung mga tao, kaya Massa and Meribah ang pinangalan kasi angal ng angal. Yung mga tao at the time at mananakit na sila. Tinest nila ang Panginoon. So ano ibig sabihin nito? Difficulty teaches us to live a legacy in the way we live. Ibig sabihin, kung ano ang reaksyon mo sa panahon ng krisis, tatatak yan sa kasaysayan. Kung ano ang reaksyon natin sa panahon ng krisis, tumatatak yan sa isip ng mga anak mo. Paano hinarap ni nanay at tatay yung mabigat na pinagdadaanan namin nung dumaan kami sa isang matinding financial crisis? Paano hinarap ng mga leaders namin yung krisis nung dumadaan sa matinding krisis ang aming bansa, ang aming kumpanya, ang aming organization? Difficulty teaches us to live a legacy in the way we live. Magiging katulad ba ng Massa and Meribah? Dahil yun ang nangyari, yun ang ipinangalan at yun ang tumatak sa kasaysayan. So ano ang ipamamana mo sa next generation? Sumuko ka o sumandal ka kay Lord? Aatras ka o aasa ka sa Panginoon? Proverbs 3, 5, and 6. Diba? Alam naman na natin yon. Sa ulo naman ng iba sa atin yon. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Kaya lean on, sinabi natin dito. What to do when things are getting worse? Lean on, sandal ka kay Lord. Learn to trust God actively. Paano mo malalaman na nagtitiwala ka actively sa Panginoon? Susunod ka na. Palapit ka sa Kanya. Susundin mo yung sinasabi ng Panginoon. At yung gagawin mo, maglilive yan ng legacy. Ano man ang gagawin mo sa matinding krisis, tatatak yan sa kasaysayan. Again, what to do when things are getting worse? Pag nagkapatong-patong na, maybe some of you today, may nararanasan ka niyan. Sinabi ko kanina, yung introduction natin, yung umaangal dito, nasa more or less 2.5 million na tao. So patong-patong,
Isang anak mo lang, dalawa lang, ang mag-angal-angal, ang sakit na sa ulo, nakakarindi na. Grabe. Yung 3, yung 5 empleyado mo, angal ng angal, nakakarindi na. Ang dami ka naririnig yan, anong gagawin mo? What to do when things are getting worse? What to do? Number 1, look up. It means, learn to pray earnestly. Be serious, be sincere. Aminin mo na kay Lord. Pangalawa, level up. Learn to live above average. Every adversity is an opportunity to level up. To live above average. Pagkakataon mo na ngayon yan para mag-iba. At hindi mag-iba. Ang krisis, ang adversity ay pagkakataon para sa mga mananampalataya na mag-iba at hindi para mag-iba yung buhay. Sana mag-iba ka at hindi mag-iba sa panahon ng krisis. Dahil ikaw ay aasa sa Panginoon. Lean on. Learn to trust God actively. Yung sinasabi lang ni Lord, dun ka dumiretso. And I will end with this. Tignan niyo po mga kapatid. Di ba pinag-uusapan natin Genesis? But alam niyo po ba that Paul saw this event? Nakita ni Apostle Paul yung event na ito. Nakita ni Apostle Paul yung need na ito. And this rock, listen to this, yung rock na sinasabi dito, ni Apostle Paul, is a picture of Christ. 1 Corinthians chapter 10, verses 3 and 4. Tingnan niyo po. Grabe, no? Tingnan niyo po verse 3. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that accompanied them. And that rock was Christ. Pera. Biruin mo si Jesus nasa Old Testament. Tawag natin doon Christophany. Ito yung physical manifestation or manifestation ng Panginoong Kristo sa Old Testament pa lang. And that rock was Christ. So, ibig sabihin, learn to go from crisis, listen, to where Christ is. From crisis to where Christ is. Kapatid, huwag kang magbababad dun sa krisis na yon. Bumabad ka sa presensya ni Lord. Takbo ka, hindi sa takbo palayo sa kalooban ng Panginoon. Takbo ka, papunta sa presensya at kalooban ng ating Panginoon. Go from crisis to where Christ is. Mas kailangan mo si Lord kaysa dun sa mabibigat na sitwasyon na yan. Hindi ko alam kung anong krisis na kinakaharap mo ngayon. Physical man yan, emotional man, financial man yan, o spiritual. But ang susi dito, walang iba kundi si Jesus. Believe me, He can quench your thirst. Jesus can quench your thirst. Ano man ang pagkukulang, ano man yung dryness sa buhay natin, si Jesus lang ang makaka-quench ng dryness na yan. Saan ka dry ngayon? Financially, emotionally, mentally, o ano mang sitwasyon ng ating buhay, saan ka dry? Only Jesus can quench that dryness, can quench that curse. Naniniwala ko hindi nagkataon na napakinggan mo ito. Tinaon ito ng Panginoon. Dahil may gusto siyang gawin sa buhay mo. From crisis to where Christ is. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Sino po sa atin ngayon, before I will pray for you, na kung saan nakakaranas ka ng dryness sa buhay mo? May tagtuyot sa buhay natin. Financially, tuyong tuyo. Emotionally, tuyong tuyo. Yung mga bagay na kung saan, grabe yung thirst na ito, yung dryness na nararanasan ko. Believe me, kaya ni Jesus i-quench yung thirst na yan. I want you to close your eyes right now. Habang nakapikit ang bawat isa. Before tayo manalangin ng iba't ibang mga need natin, yung pinaka-importante munang i-deal natin. Maybe some of you, mayroon kang spiritual dryness ngayon. Tagal ka nalayo kay Lord. Or maybe some of you, this is your first time. Tataka ka nung pagka-invite sa'yo, or napadaan ka dito, hindi nagkataon yan, kapatid. God wants to quench your spiritual thirst right now. Ang pinaka-importante si Jesus muna. From crisis to where Christ is. Homong you here right now, sinasabi mo, Lord, quench my thirst. Tuyong-tuyo na ang buhay ko, Panginoon. Kung ano-ano na ang ginawa ko sa buhay. Lord,
I-refresh mo po ang buhay ko, Panginoon. Pagod na ako, Lord. Guguho na yung buhay ko, Panginoon. Kapatid, ang pinakamatinding pundasyon sa mabigat na sitwasyon, walang iba kundi si Jesus. Itong rock na ito. Ito yung sinabi ni Lord, that upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Gawin mong pundasyon si Lord sa pinagdadaanan mo, sa mabigat na sitwasyon mo. If you want Jesus right now to quench your thirst, to become the foundation of your life, to save you from that dryness, mananalangin tayo, kapatid, mabilis lang na panalangin. Kung kanina pa nakungusap sa iyo ang Panginoon, and you want to leave everything to God, you want to surrender everything to the Lord today, do it right now. Bibilang ako ng 3, kapatid, taas mo na mabilis yung kamay mo. Mananalangin tayo, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan ngayong oras na ito, sabi mo kay Jesus ngayong oras na ito, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo nang mula sa puso mo ang panalangin ito, believe me, sinabi ni Lord, hindi niya itatakwil ang sino man lumapit sa Kanya. Mahal ka ni Lord. The Lord is quenching that spiritual thirst right now. Magpatuloy ka kay Lord. Meron dito kinakatagpo ka ng Panginoon ngayong oras na ito sa tagal ng panahon ng paglayo kay Lord. Sa tagal ng panahon ng paglublob sa mundo. Ngayon naman ay lumulublob ka sa presensya ni Lord. The Lord is refreshing you right now. In Jesus' name. In Jesus' name. And for all of you right now na may kanya-kanyang mga dryness sa buhay. Sino po sa atin ngayon very dry spiritually? Very dry yung relationship. Very dry yung ministry. Very dry yung buhay. Only Jesus can quench that thirst, that dryness right now. In the name of Jesus, if you believe it right now. Maniwala ka. May gagawin si Lord sa buhay mo. If you are this person right now, anumang specific na dryness yan na meron ka. Pwede ba ngayong oras na ito, kung finances yan, kung sa health mo yan, kung mentally man yan, o financially man yan, or spiritually man, I don't know kung ano yan, but specific, kapatid. Maliwanag sa'yo kung saan ka dry specifically dyan. Go from crisis to where Christ is. If you believe that right now, can you just lift up your hands? Right now, I want to pray for that need right now, for that dryness. Father, in the name of Jesus, I pray, Lord, right now, in the name of Jesus, we believe, Lord, that only Jesus can satisfy this thirst. Only Jesus can satisfy this need in the name of Jesus. Lord, in the name of Jesus, I rebuke that spirit of poverty, that spirit of scarcity. In the name of Jesus, Lord, I pray that you bless this sister, this brother right now. Lord, babaguhin mo po yung buhay niya. Whether sa family or sa businessman, Panginoon, I pray, God, for an opportunity sa pinagdadaanan niyang adversity ngayon. In the name of Jesus, we believe that you are our Jehovah Jireh, our provider. Lord, bless this hand. Bless this family. Bless this business, Lord. Bless this heart. And for this person, Lord, who are experiencing sickness right now. Maybe meron dito, tinaningan na siya ng kanyang doktor. Naniniwala naman kami, Lord, na gumagamit ka ng doktor, but you are our greatest physician. By His wounds, we are healed. In the name of Jesus, Lord, I pray right now for miracle, for healing, Lord. Ngayon, oras na ito, Panginoon, inuutusan ko ang karamdaman niya na lumayas sa kanyang katawan mula ulo hanggang talampakan. We believe, Lord, that Jesus is our healer. He is our miracle worker. In the name of Jesus, be healed right now. In the name of Jesus, Lord,
Touch this body. Heal this body in the name of Jesus. Heal this mind in the name of Jesus na nakakaranas, Lord, na matinding mental struggle. Right now, maghari ka sa kanyang isipan, sa kanyang katawan, sa pangalan ng Panginoong Yesus. In the name of Jesus, I pray for peace which transcends all understanding. In the name of Jesus, touch this life. Touch this hand. Touch this situation, Lord. Yung patong-patong na pinagdadaanan niya, kayo po ang maging pundasyon, Lord. Hindi siya maguguho, Panginoon. At yun pang ikababangon ng kanyang buhay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, magiging treasure, Panginoon, yung mga test na yan na kanyang pinagdadaanan, and your name will be lifted high, Lord, above all. Sa pinagdadaanan nito, I will give you 30 seconds to 1 minute, kapatid. Just approach God right now personally. Just pray sincerely. Aminin mo kay Lord personally. Aminin mo kay Lord yung specific na sitwasyon na yan ngayong oras na ito. Maikling panahon lang, kapatid. Sabihin mo kay Lord, aminin mo kung kinakailangan, i-pour out mo yung sarili mo sa Panginoon ngayong oras na ito. Tell it to God. Ikaw sa kasi, Lord, don't waste this opportunity. Nakikinig si Jesus ngayong oras na ito. The Spirit of God is hovering upon this place right now. The presence of God is moving, healing someone, touching someone right now, restoring someone, giving peace to someone right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh Lord, usapin mo ang Panginoon ngayong oras na ito. Just talk to God. Just approach Him right now. Yung pag-approach mo kay Lord na hindi yun yung pangkaraniwan. Yung pananalangin, yung pag-iyak mo sa Panginoon, hindi pangkaraniwan na katulad ng ginagawa mo dati. Kung hindi pangkaraniwan yung sitwasyon mo, manalangin ka na hindi pangkaraniwan. Dahil naniniwala ka, kapatid, nagtitiwala ka sa hindi pangkaraniwang Diyos na kayang kumilos sa iyong buhay. Ngayong oras na ito, habang lumalapit ka, habang sumasamba ka, habang nananalangin ka, gumagaling ka, lumalakas ka, nagkakaroon ka ng pag-asa, nagkakaroon ka ng kapayapaan. From crisis to where Christ is. Lapit kay Jesus. Gusto mo mag-iba at hindi mag-iba? Huwag kang bumabad dyan sa krisis na yan. Babad ka sa presence ni Lord. Babad ka sa kanyang presensya. The Lord is touching someone. The Lord is healing someone right now. May pinaghihilom na sugat ang ating Panginoon. May vision na binibigay si Lord sa iyo ngayon. May pangitain. May pag-asa. May pagkilos ang Panginoon na ginagawa si Lord. Ngayong oras nito, may ginagawa si Lord. Habang nananalangin ka, habang sumasamba ka, lumalaya ka sa karamdaman. Lumalaya ka sa iyong nakalipas. Lumalaya ka sa addiction. Lumalaya ka sa depression. Go from crisis to where Christ is. Habang itinataas mo si Lord, bumabagsak ang iyong pinagdadaanan. Habang itinataas mo si Lord, bumabagsak ang iyong karamdaman, ang iyong sitwasyon. Just come to Jesus. Hallelujah. Oh Lord, just come to Jesus. Oh Lord. Oh Lord. Oh God. Oh Jesus. He won't fail. He won't fail. He won't. 1 Corinthians 10:3-4. They all ate the same spiritual food.
and drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Yes, mabigat yung pinagdadaanan, pero importante kung sino kasama mo habang pinagdadaanan mo yan. Habang dumadaan sila sa problema, they all ate the same spiritual food, the manna. They drank from the same spiritual drink, yung tubig na galing kay Lord. For they drank from the spiritual rock that accompanied them, and the rock was Christ. Lord, samahan mo po ang bawat isa. Mabigat, masaya, patong-patong na problema, Lord. Importante kasama ka namin, Lord. Dahil sa dulong-dulo, pangalan mo may tataas. Lord, yung test na ito na pinagdadaanan niya ay magiging testimony, Lord. Lord, we will go from crisis to where Christ is. Ikaw ang pumagitna, ikaw ang manguna. Salamat, Panginoon, because today, may pinagaling ka, Panginoon, na lumapit sa presensya mo, na bumabad sa presence mo. May pinagpala ka, Panginoon. May binigyan ka ng kagalakan at kapayapaan. Maraming salamat po. Dahil your presence is here with us. And where the presence of the Lord is, there is freedom, there is peace, and there is joy. Maraming pong salamat sa iyo pong pinakamataas na papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng malakas na Amen and Amen. Come on, mas malakas na palakpak ng pinagpala ng ating Panginoon. Praise the Lord.